Welcome back to the channel. Malapit ka na bang mag-retiro? Excited na ba sa pension mo dito sa Australia? Alam naman natin ano, 'pag nag-retire dito ay merong pension, 'no? Pero sa mga nanonood ngayon ano, hindi siya automatic, 'no? So, bago ma-entitled sa pension, titingnan ng gobyerno ano, kung entitled ka talaga using this test, 'no? Asset test, income test, yung eligibility age mo, ilang taon ka na ba? So, alam natin na 67 years old bago ka mag-pension, no? And then yung Australian residency. Ang pag-uusapan natin sa video ito ay yung asset test, no? Kasi 33% or 1/3 ng mga nagre-retiro ay hindi makakuha ng pension because they own too much asset, no? So, ang title ng video ito is Age Pension Asset Test Rules. Kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. How does age pension asset test works, no? So, bago ka pala bigyan ng pension ng gobyerno, titingnan ng Centrelink, no? O di-declare mo sa kanila yung mga ari-arian mo, ano? So, ibig sabihin nito, the more asset you have, di ba, maaaring hindi ka magbigyan ng pension o mabawasan ng pension mo. Asset mo, kasama yung asset din, pati ng partner mo, ano. So, tinitingnan nila yung market value niya. Pero kung may utang naman, they will less. So, ibig sabihin, less debts, no? Market value, less debts. For example, meron ka nga investment property na worth 600,000, yung market value niya. May utang siyang 400,000. Yung kasama lang naman sa asset test is 200,000. Yung family home, di ba? Laging question. Family home, paano naman kung meron kaming sariling bahay? Yung family home, the good thing is hindi siya sama sa asset test, no? So, it's nice to invest in a family home kasi, di ba, kahit na mahal yan, with a few exceptions lang, ano, kahit mahal yan, hindi siya subject sa asset test. So, magkano ang limit? Yun yung next na question, no? Magkano ang limit? Magkano ba dapat ang ari-arian ko para full ang pension ko? Pag-usapan natin ngayon yung homeowner, no? Yung asset test para sa may bahay na silang tinitirhan. Pag couple, no, na homeowner, ang asset test, yung maximum, no, na asset na dapat na own nila to get a full pension is 470,000. Pag single naman na homeowner is 314,000. So, paano naman kung more than that ang asset ko, no? So, ganito naman ang rules diyan. For every 1,000 above dun sa amount na minention ko, ano, ay mabawasan ang pension mo ng $3 per fortnight. Sa couple na homeowner, using that calculation, kung ang total asset mo outside the family home is 1,045,500, wala ka ng pension, no? Single naman na homeowner, pag ang total asset mo is more than 695,500, wala ka na ring pension. So, magbigay ako ng example para malinaw, ano? So, retired couple na si Juan and Maria, meron silang sariling bahay, fully paid. Meron silang superannuation combined na 400,000. Content ng bahay nila is 20,000 at meron silang bagong kotse, no? Regalo nila sa sarili nila nag-retire na worth 50,000. So, napapansin nyo, meron silang total asset outside of family home na 470,000. So, may pension sila, ano? Maximum, 44,855 or 1,725.2 fortnight. So, i-apply natin yung formula kanina ng reduction of $3 per fortnight for every 1,000 asset above the limit, no? So, ang mag-asawang Pedro and Aida naman, no? Again, meron silang bahay, fully paid naman. Pero meron silang dalawang investment property na net of debts, no, na worth 800,000. So, market value niya, tapos may utang siya. So, ang neto niya is 800,000. Meron siyang camper van, regalo din sa sarili nila. So, they want to travel around Australia na worth 150,000. At meron silang content sa bahay nila worth 50,000. So, napapansin ninyo, ang total asset nila outside of family home is 1 million, no? Ang pension na lang nila is 3,515 per year or 135.2 per fortnight. Dahil nga, di ba, binanggit ko kanina na every 1,000 above the 470,000, mabawasan ng $3. So again, no, Juan and Maria, 1,725.2 a fortnight ang pension nila because they own 470,000 asset. Si Pedro and Aida naman, 135.2 a fortnight na lang ang pension nila because they own 1 million asset, no? So, maring next na question, no, anong mga kasama sa asset test, no? Investment property, no, mga real estate outside the family home. Contents, no, family home is exempted sa asset test pero yung content ng family home is subject sa asset test, no?
superannuation, especially for a couple na nasa pension age na. Financial investments, ano to, mga time deposits, shares, cryptocurrencies. Kung may negosyo ka, no, business assets will be counted as well. Caravan, camper vans, kotse, that will be counted. Yung mga jewelries, no. Lagi tinatanong din sa akin ito, what if I give my asset away, no? So, bigay ko na lang sa anak ko. Pamigay ko na lang para full pension ako. So, meron tayong tinatawag na gifting rules, no. You can actually do that, pero yun nga lang, isa subject sa asset, ang amount or value above this gifting limit, no. So, for every financial year, you are allowed to give a gift 10,000, and for the 5 years, no, ay maximum is 30,000. So, hindi ibig sabihin na pamigay mo, hindi na siya i-count sa asset. So, may maximum limit lang, no? What if, next na laging tanong sa akin yung mga assets sa overseas. Meron akong ari-arian sa Pilipinas. Doon ako nag-i-invest. Hindi nyo yan maitatago. Kailangan i-declare nyo yan sa center link natin. Ito yung value niya will be included, no? It will be converted actually sa equivalent Australian dollar. So, ibig sabihin kung meron kang hektaryang lupa doon. So, magkano ang market value niya, ano ko convert yan. And it will be part sa asset test, no? Paano naman kung nag-change yung value ng asset, like for example, nagbenta ka or nag-drop yung value ng investment mo. So, you need to report that, no, to Centrelink within 14 days para i-adjust din nila ang pension mo, ano. So, kung may natutunan ka sa video ito, like, subscribe, at kung may kakilala ka naman na malapit na mag-retiro or retired na or nagpaplanong gumawa ng strategy sa retirement niya, i-share mo ang video na ito sa kanya para malaman niya ang asset test rules. Kita-kits ulit tayo next week.